plano ko sa buhay. Nag-resign na ako sa trabaho and nagtutuloy-tuloy na po sa culinary. I'm looking forward to learning from the best. Chef Jean and Chef Gino, looking forward po doon. Ano yung gagawin mo sa premium mo? 1 million. Una-una, yung long overdue na wedding. And of course, 1 million is for me napakalaking halaga for just one person. Family, sir, family. Doon po mapupunta. Tuloy yung pagkuha mo ng ninang kay Juday at sa ibang Ay, I would be honored kung pwede po mangyari, of course. JR, how long did it take for you to come up with the Bigorot dish? The minute na binigyan kami ng pagkakataong gawin yung gusto namin, that was the first thing that came into my mind. Yung concept, nandun na siya kaagad. Actually, ang dami kong hindi pa nailagay na mga components, pero I'm just happy with the flavor. I was very happy with the flavor. Gano'n kalaki yung pressure cooking in front of many people? Pressure-wise, wala eh, binlock sila kasi mahirap pag-iisipin mo or papansinin mo siya, pero iba yung dating kasi iba yung venue, iba yung feel, iba lahat eh, iba yung atmosphere. So, Never ka bang nataranta kanina habang nagluluto ka? Maraming beses ako nataranta kasi every time na makikita ko yung relo at parang ang bilis-bilis niya, tapos ang konti-konti pa rin nung nagagawa ko, doon ako nagpapanik talaga ng sobra. Sobrang dami ng components na gusto ko pa sanang ilagay doon. May molecular gastronomy pa sana akong isisingit, pero hindi siya nag-work, so iniwan ko na lang siya. Pero still happy. Ano masasabi mo na please mo yung dalawang judges, lalo na si Chris, 99 yung binigay Oh my God, yeah. Napakalaking honor po na kasi nung nag-guest po ako sa Chris nung nakaraan po sa show niya. Napansin ko kagad yung talas nung panlasa niya. And na-take note ko po dun sa experience na yun was wag na wag akong gagamit ng red onion. So lahat ng anything has to do with onions, white onions, yung ginamit ko kasi I remember ayaw niya nun. Nag sinabing top 3, feeling mo malaki yung chance mo kung honestly ma'am, from the start hindi po ako nag-expect na ako yung mananalo. I just go out here and play. Parang ganun po, I'm just doing my thing, pero not to expect na ako yung mananalo, but hoping na ako sana. Would you consider parang doing a cook show or It brings money, sure. Ano yung pagiging artista mo? Oh, yung pagiging... And definitely po tuloy na tuloy pa yung pagbabanda, which is something na napag-usapan na po rin namin mga magkakabanda. Parang po yan eh, parang pinagbiyak na bunga na hindi pwede paghiwalayin sa buhay ko. Kaninang in-announce yung pangalan mo being a winner, ano yung unang-unang pumasok sa isip mo? Pagkarinig ko po ng yung pangalan ni Ate Carla actually, so ako yung one. Namanhit lang yung pakiramdam eh. Na parang lahat nag-freeze na I mean, looking back sa journey namin, lahat kami dito ng contestants, we never thought na this right here is possible. So, nakakapangilabot. Nung tatlo na lang kayong natitira kanina, sino yung nakikita mong matinding kalaban mo dapat? From the start, Ate Carla talaga. I have so much respect for Ate Carla. I've learned so many things from Ate Carla. I see her as my mentor, as my guru. Kaya ilang beses na kami naging teammates and never kami nagkaroon ng any bad feeling towards each other. Never kami nagkaroon ng alitan or kahit anong sama ng loob. So, nung kami na lang yung natitira, sabi ko sa kanya, Ate Carla, I'm very happy kasi ikaw yung kasama ko dito ngayon.